Pansin ko pa sa Pilipinas, ganyan eh. Ma-spoiled. My father had that very instinct since lalaki ako. Mga makeup, mga lipstick. Yun talaga eh, no? Kung ano ang pinrogram talaga sa'yo ng magulang mo eh. Sila talaga may kasalanan ng lahat. Started my father ko, first business niya, if I'm not mistaken, is the watchmaking. Pagre-relo din. Di ko alam. It's just coincidence na dito ako, Hindi na coincidence yan, ay. Pare. DNA nga yan. Coincidence pa ba yan? Naalala ko kasi may dresser ka. Alam mo yung dresser dati? Ng mga luma, yung mga may salamin, may mirror. May salamin, tapos may mga desk. drawer. Correct. Pare, ginawa ng father ko yun, na desk niya, gumagawa siya ng mga relo. Side Sa line Pinas? Niya. Sa Pinas dito. Kasi nag-iipon talaga siya eh. Saan siya tumatanggap ng gawa? Doon lang, dyan, sa bahay namin. Dyan sa May sign siya sa labas? Hindi. Pupunta siya sa mga watch stores, ganun sinasabi niya, pag may gusto kayong pagawa niyo sa akin. Sub out mo sa akin. Tapos dadalhin niya sa bahay, gagawin niya, tapos babalik niya doon. Ganun. Okay. So naalala ko pa ng anong klaseng mga watches to? Mga Seiko, mga Casio, mga Everyday ganun watch, lang. okay. Oo, everyday watches. Tapos after noon, years to? that didn't stick. Oh, years. I think that was when I was 4 years old or 5, 6, 7. Mga ganun na yun eh. 4, 5, 6, 7 years old ako. Doon siya naggagawan. After noon, naalala ko pa, nagprutasan naman kami. Fruit stand. Okay. Diyan, dito sa may, alam mo kung nasaan yung, ngayon, yung Shikis? Dito sa may Tomas Morato. Oh, yeah. Doon banda, somewhere there. Street pa yun dati, na may mga puro karinderya. May prutasan lang kami doon. Prutasan pa namin is sa tapat ng mananahi, naalala ko pa, mananahi na, na shop. Tapat nun, prutasan. Okay. Pare 2 a.m. nasa Divisoria kami nun, nakatricycle. Kasama ka? Oo. Kasi bumibili kami ng mga prutas eh. Kasama ate mo? Hindi. Oh. My father had that very instinct since lalaki ako. Ikaw siya? Na sumama ka sa akin. Bit-bit ka lagi? Oo, okay, bit-bit ako lagi kahit saan siya magpunta. O dito, tignan mo yung ginagawa ko. Muslim ba kayo pinalaki ng father Yeah. mo? So, di ba pag sa Muslim, pag magkapatid kayo lalaki babae, hindi rin kayo lagi magkasama? Like, Hindi naman. Lagi. We're very close. Me and my close. sister, very Okay. close. Very close kami. So ngayon, pero ikaw lang lagi sinasama sa negosyo? Sinasama when it comes sa mga ganon, mga outdoor na mga, syempre kasi pero Divisoria ini-involve din yung ate mo sa business? Of course, yes. Involved pa rin. Pero mostly on the back. Naging negosyante rin siya? Kasama ko siya ngayon. Okay. So, ayun. So, pumunta pa kami, 2 a.m. Divisoria. Bili kami ng mga prutas. Pare, lahat ng klase ng prutas. Doon ko nalaman paano pinipitik yung yung mga tawag dito. Malaman mo kung hinog, ganyan. Oo, mga pakwan. Yung mansanas, check niya kung marami bang wax to. Baka pa maraming wax to. Kailangan ko matutunan lahat yan, Hybe ba? Gusto ko matutunan yan. So yun. Maglalaman ako pumili ng fruits. Di ako marunong. Doon ko natutunan kung paano niya chine-check lahat. Ganito. Tapos nakikita ko, tapos tricycle lang. Tapos sobrang 2 a.m. Parang rush hour. Doon sa Divisoria noon. Kasi bagsakan ng prutas sa Divisoria. So, tulog ka, gigisingin ka? Oo. Gising. Tapos minsan alam ko na, talagang volunteer din ako. Hindi ako buhat-buhat ka rin, I'm tired, ganun, hindi. Buhat-buhat din. Ganun. Ilang years yung prutasan na yan? So, prutasan na yan siguro mga 1 year, 1.5, parang ganun. And then after noon, mga makeup, mga lipstick. Lahat flip, pare. Saan naman Divisoria, binibenta yan? 168 Quiapo. Tapos, dito sa Tomas Morato, meron pa kami naging shop doon sa Quiapo eh. Tapos mamaya Green Hills na. Green Hills namin, pare, kasi laki lang ng table na yan. Shop na yun. Anong binibenta doon? Mga cosmetics. Tapos nag-start na doon. Sa Quiapo, anong binibenta niyo? Quiapo, I think mga accessories ng cellphone. Tapos cellphone business. Oh. Yun talaga kung ano ang pinrogram talaga sa'yo ng magulang mo eh. Sila talaga may kasalanan ng lahat. Sila talaga. Kaya doon ako talaga namulat. Nagmundo ko nakita kung gaano kahirap ang pera dati. Doon ko talaga na ko pa na after ilang years na nasa Green Hills, yung father ko doon lang nakabili ng kotse. Nakita ko pa yung kotse na yon. Tapos nagulat na lang ako, yung 3 years na umalis ako na nasa Jordan ako. Naghirap ako doon, pare. Pare, biruin mo, doon, walang arte-arte. Maglalakad ka papunta ng school,
45 to 1 hour. Doon 4 seasons, pare. May nag-yellow doon, at may ano doon, may hail. Snow, may hail. Tapos may pag summer naman, pa ata dun, pwede kang himatayin sa sandstorm, etc. So yun talaga, wala silang paki doon. Lakad. Tibay, no? Tibay. Doon ako, Tibay din naman ka. ako tumibay. Tama. Sa Middle East, doon ako tumibay. Lakad talaga, punta doon. Pag uwi, anong laro? Farmer ang lolo ko. Like, anong klaseng farm? Lahat. Tomatoes, cucumber, pakwan, squash, mga eggplant, tapos marami peach. What? Full-on farm? Peach, yes. Full-on farm. So, ano ginagawa mo dun? Ay, naglalagay sa box. Picking. Kasi 5 a.m. dadalhin ng lolo ko yun sa sa prutasan. Kung saan Prutasan na naman. Oo, parang divisoria doon. Ulit-ulit lang din talaga yung DNA, di ba? Kaya alam mo, lagi kong tinatanong childhood eh. Sabi sa akin ng father ko yan. Childhood. Pag meron ka nakilalang tao, alamin mo agad ang childhood niya at relationships niya sa kanyang family. Kailangan ata yung anak ko, daling ko sa Tondo yun eh. Right. No? Right. Doon ka mabuhay. Ito. Para matigas, di ba? Tama. Paglaki eh. Buti nga ganyan ka rin mag-isip eh. Kasi usually napansin ko pag mga bawa, yumaman na sila. Ganun, sabi nila, ayokong pagdaanan ng anak ko yung pinagdaanan. Eh, paano siya maging katulad mo? Tama. Walang spoil. Kahit anak ko ngayon, 1 year old, magta-tantrums, mag-isa mo. Huwag niyong kukunin yan, hayaan niyo yan. Hindi tatalab sa atin yung mga ganyan. Talagang tumibay, very no? para tumibay. Asawa ko, kawawa madumi yung sahig. Ako nga sa kalsada ako natutulog dati, naman. Di ba? Minsan yung pag pinoprotektahan natin masyado, doon pa nagiging masakitin. Di ba? Totoo. Pansin ko pa sa Pilipinas, ganyan eh. Mas spoiled culture sa Ikaw, Pilipinas. anong childhood eh, no? Ikaw naman. Ako? Ano ba? Ganun din eh. Exposed din sa business eh. Sobrang exposed, no? Super kasama ko lang palagi family. Ito, tong kapatid ko. Si Vince. Yan, 2 kami. Tatay ko, nanay ko, 4 kami. Yun lang eh. Paulit-ulit lang talaga na kung anong diskarte ng father ko, alam ko. Kasali ako dyan. Let's say, magbabuy and sell siya ng kotse. For the longest time, buy and sell ng auto business niya. So, ako yung maglilinis ng spark plug. Pag bibili ng auto, ako yung kakatok. Hanapin mo yung masilya. Boom! Puta, magang-maga yung nakakils ko niyan. Pakatokin ka 5 kotse, kakatokin mo buo. Ayun ang mga, basta kalyo-kalyo yung ganyan mo, kakakatok. Hanapin mo yung masilya. Siyempre, kailangan mahanap mo, di ba? Siya, nahanap niya. Alam na niya kung nasaan, kahit tingin pa lang, alam na niya, di ba? Kailangan malaman ko ng katok yun. Kung manipis ba, makapal ba yung masilya, tingnan mo yung weather strips. Basta sobrang dami papatrabaho sa'yo. Tapos, spark plug papalinis sa'yo, pre. Spark plug, lilihahin mo, sprayan mo ng pangkarburador, ang hapdi sa daliri. Pagtanda ko, malaman ko, Dad, 80 pesos lang pala isa nun eh. Bakit naman papalinis mo pa sa akin? Sasalpa ko pa ulit dun. 80 pesos lang pala yun. Para matuto ka. Para matuto ka. Pero ang pakiramdam ko nun, bonding. Never thought about it as work. Never. Hindi namin naisip ng kapatid ko, nagtatrabaho kami. Never. Tawanan lang kami ng tawanan para nagtitrip. Nagets ko lang na, pucha, child labor pala yung ginawa sa akin noon. Nung pagtanda ko, doon ko lang naisip. Free labor child pa, labor pala yun. Kaya pala pinapatawa lang ako ni Daddy. Tapos dami ko nang nalinis niyang spark plug. Ganun. Nasira na nga yung buffing machine niya. Isip mo, ganun siya kasipag. Isang gabi, binaf niya 8 auto. Sira yung buffing machine over. So naging kuripot ka rin? Kuripot? Pinipilit ko. Pinipilit? Noon. Okay. Pero hindi talaga kaya. Hindi talaga eh. Pero you're good in saving? Hindi din eh. Hindi ka talaga I don't save at all, bro. You don't save? No. Galing. Magsisimula lang ako mag-save. I can if I want to. Don't get me wrong. Pero magsisimula lang kasi ako mag-save pag na-hit ko na yung goal ko na pumapasok na pera. So hanggat di ko na-hit yung figure na yun, walang sense para sa akin. Wait, when it comes to saving kasi, what I meant was saving na nag-iipon ka. Hindi saving na for the company, ha? Not saving company expense, kumbaga. Saving for personal? Personal savings. Hindi ka nagsisave? 0. Okay. Wala akong ganun. Wala akong emergency fund? Hindi, wala. Lahat? Papalakihin ko ng sobra yung income ko. Tapos, ibabalik ko yan sa business. Okay. Alam ko naman next month may dadating ulit na sobrang laki. Okay.
Pero nagsisave ka pa rin hindi for nga the eh. business. Hindi. I spend it all immediately. Sa business. Yes. Hindi sa personal. Ulit. Okay ba eh? When you spend something personally, maluho, kumbaga. Bibili ka ng Hindi. damit, bibili ka ng sapatos, bibili ka ng kotse, Hindi. or binubuhos mo lahat sa business. Business lahat. Okay. So that's different. Right. So yun yung inaano ko na, actually kahit sa mansa ako eh. Mm. Savings na meron ako na nakatago, wala. Wala. Wala akong If I savings choose to save na. today, I can. Of course. Di ba? Pero bakit? Paikutin ko yan. Oo, yun nga eh. Di ba gets mo? Bakit? Oo. Patutulugin ko yung pera? Hindi, Walang hindi. tulog. Ako nga, di natutulog. Pera pa kaya. Oo, di ba? Rekta, pagtrabahuhin mo. Sundalo tingin ko dyan. Yes. Dapat. Opportunity lost para sa akin eh. Correct. Yeah. Correct. Kahit Mas nga mahal. malugi ako eh. Okay lang. Kasi na-earn ko naman yung knowledge na kung paano gumastos. There's no such thing naman as nalugi eh. You learn. You learn. Lesson learned lagi. Lahat na lugi may lesson learned. So hindi ka pa rin nalugi. May nakuha ka pa rin outside. Alam mo, it comes, I wanna put light on some, not really issues. Pero recently, nag-podcast kami ni Tito Mikey. Yeah, I've seen it. You've seen, right? And nakita ko yung sa mga videos ko. One of the strong opinions, si Tito Mikey kasi very strong opinionated person. And I really respect his perspective at saka opinion niya. Actually, I think people, parang misunderstood lang siya in some point. And that's what I wanna put some light on. And I wanna ask your opinion there as a businessman naman kasi. Kasi, like for example, si Tito Mikey, ang sinabi niya last time, I think, that got a very, parang naging controversial yung statement niya na hindi ako naniniwala sa pagtitipid. Tsaka sa pagtitipid, pag-iipon, hindi ako naniniwala. Kasi, I'd rather his words, and I quote, I'd rather use my brain cells, my effort, and stress making new ways to make money rather than save money. So, tataasan ko yung expenses ko, pero tataasan ko yung income ko. That was his mindset. And yun yung inaano niya na, di nyo kailangang magtipid, gumastos lang kayo. Basta taasan nyo yung income ninyo. Okay? And that's the perspective. Yun yung isa. Yun yung sinasabi na hindi applicable sa lahat. What do you think? Ikaw? I think mas tama yun eh. Kasi para sa akin, pag aning wag gawin, wag magtipid. Tama ba? Sabi niya, wag magtipid. Like, gastusin mo, ang gawin mo na lang is gumanap ka ng ways na makakuha ka ng more income. Correct. Yeah. Kasi para sa akin, money is made to be spent. Money is made to be spent. Tama. Kapag tinitipid mo ang pera, sinisira mo yung natural cycle ng pera eh. Tama. Pinuputol mo yung cycle eh. Tama. And I believe in right spending. Hindi naman sinabing mag-spend ka ng walang kwenta eh. Yan, tama din. 'Di ba? Kung mag-spend ka ng walang kwenta, magtipid ka na lang. Tama din. Much better. Yung walang kwenta kasi, what people think, like, kunyari, si Tito Mikey, he spends on his personal things, like branding, branded clothes, new cars, etc., etc., etc. He spends on that, and he justifies that, okay lang yun. Kasi I find new ways to get income naman eh. Correct. Naghanap naman ako ng ibang pagkakitaan eh. Di ba? So I put my stress and brain cells doon sa part na yon, which is tama din. Correct. So I think there's two perspective on that. That we want to put on light para mabigyan natin ng value yung audience natin. Now, you have to understand, kaya very important, when you listen and learn something from other people, you have to be sensitive on their perspective. Saan ba nanggagaling yung sinasabi niya na yun? Right. Now, Tito Mikey, what's his career? His career is a content creator. Correct. Right? So, ang value niya is yung self-value niya. Right. Which is his ways of doing contents, his hosting abilities, Personal branding. his personal branding, na siya talaga. Correct. So, mostly para siyang, it's self-employed eh. It's not really entrepreneur, but self-employed pag ganun eh, di ba? Right. Kasi, you can have to work. find ways, yes. But however, on the flip side naman, why maraming nagagalit at hindi agree? Kasi, when you look for other ways to make income naman,
more often, if not always, you need capital. Correct. Especially if you're investing in business. You're investing in inventory. Right, Diba? right. You're investing in other few new ideas. You need Capital. more often, if not always, capital. Doon papasok yung sinasabi natin magtipid ka. Kasi what is new idea and new ways of income if wala ka namang Capital. bala? Diba? Hindi mo rin Right. magagawa. But, on the perspective of Tito Mikey, he can get new income by hosting 2 events instead of 1 without putting up capital. Diba? Ang capital niya Sarili, is yung energy niya. is yung ginagastos niya para sa sarili niya na mga clothings niya at saka mga cars niya and whatnot, diba? Yun yung capital na nakikita niya. Kaya for him, I don't need magtipid. Correct. I spend and then I parang maximize my exposure, therefore maximize my income. Which is tama rin. Pero yun yung hindi maintindihan ng tao. Kasi I think every person's situation is different eh. Every person's situation is different. Exactly. Diba? Doon sa mga walang face, like, not really walang face value, pero walang personal public brand. appearance, walang branding, walang content creation na hindi naman sikat. Oh. They can't go and just buy cars and kung anong gusto nila and then later on sabihin nila, shit, wala akong business. Wala akong other mode of income. Ginastos mo lahat eh. Paano ka magkaka-mode of income? Ay, may kumatok sa yung tropa mo, sabi, mag-invest ka sa kanya. Nag-boom na yung clothing line niya, ikaw, wala pa. Bakit? Wala ka na ipasok. Ginastos mo lahat eh. Hindi ka naniwala sa pagtitipid eh. Diba? Kung nagtipid ka, sinave mo, may kumatok sa yung opportunity, may bala ka. Nilalabas ka. Yeah. Which is, tama rin yun. Right spending. That's the macro. Yun yung nangyayari. Pero doon kay Tito Mike, I think it's very niche perspective yun na nung mga tao na usually mga, of course, artista, mga people that can, yung siguro mga doctors, like if I were a dentist, instead of dutying in one clinic na meron lang 3-hour slot para sa akin, I'll duty in 2 clinics and increase my income. Correct. Therefore, I can spend more. Right. Diba? Alam mo, may nagsabi sa aking mentor nun, hindi ko makalimutan, sabi niya, I was asking him kung okay lang bumili ako Lamborghini. Sabi niya sa akin, you know what, never let anyone judge you on how you spend your money. Basta hard-earned mo at wala ka namang tinatapakan or tatapakan. Simula nun, nag-clear out yung head ko. Never na ako nag-isip ng sasabihin ng iba. Tama. Kasi, who cares? Alam mo yung kwento na yung maglolo na sumakay sa kalabaw, tapos naglakad sila sa village, tapos yung unang village, nakasakay yung apo sa kalabaw, yung lolo naghahatak. Alam ba itong kwentong to? Hindi. Okay, so, very good story. Sabi ng mga villagers sa unang village, ano ba naman itong maglolong to, tanga-tanga? Ay, ang sama nung apo niya, matanda na yung lolo niya, tapos yung lolo niya yung naghahatak ng kalabaw. Next village, ginawa nila, switch naman sila. Si lolo naman yung sumakay. Si bata yung naghatak. Sabi naman na sa village, kawawa naman tong batang to. Ano ba naman yan lolo niya? Yung bata pa yung pinaghatak ng kalabaw. Third village, di na sila sumakay sa kalabaw. Ang tanga nilang dalawa. Ang tanga niyong dalawa. May kalabaw kayo, hindi niyo sinakyan. Diba? So anong lesson dun? You can't please everyone. Exactly. Everyone has their own perspective. Exactly. Kaya number 1 yan. Ako, I'm never triggered or nagagalit ako na sinasaloob ko yung ganun. Kaya I never hate anyone eh. Na ang tanga mo, ganito ka, ganyan. Kasi, wait lang. Let's see his perspective. Correct. Diba? Wait lang. Bakit kaya niya naisip? Bakit kaya nasabi yun? Ano ba ginagawa niyan? Ano bang posisyon sa buhay niyan? Ano bang pananaw niyan? Ano bang religion niyan? Okay, kaya niya sinabi yun. Right. Understanding people is better than making them understand you. Correct. And I think also curiosity. Sinasabi lagi ng mga successful people yan na one of the traits talaga na nagiging successful people is curiosity. Imagine less than 20 seconds, 5 na yung nabuo mong tanong para dun sa taong di nga natin kilala kung sino eh. Diba? Ganun kakabaliw na curious, di ba? Diba? Na kahit alam mong walang kwenta yung opinion niya, alam mong may matututunan ka pa rin, kaya open ka pa rin makinig. And that's how you learn eh. Tama. Diba? So, kasi you can't be Mr. I know everything. know Alam mo it yan, all. yung yan naman yung trait ng unsuccessful people. know it all. I know it all. Correct. Sobrang opinionated naman. Right. Yan yung mahirap. Kasi sometimes, in a way, we tend to give ideas and value in a very indirect way. Na bro, try mo yung alam mo na ba yung, kunyari sa'yo
MNLA. Bro, try mo dun sa sa Rizal. Alam ko marami dun mga mananahi na Meron akong isang, hindi ko pa tapos. Bro, hindi, alam ko na yun, nakaikot na ako dun. Okay na ako, actually nakita ko na yun, wala, pangit lahat dun, bro. May sasabihin pa lang ako na 2 days ago lang kakapasok lang sa Pilipinas na napakagaling na mananahi. Pero since you're Mr. Know-It-All, I assume na tama yung sinasabi mo and I have respect for you, so hindi ko na sasabihin. Lost an opportunity. Loss of opportunity na.